Nagbenta ako ng iPad dito sa Japan. Yung shop yung nagpresyo kung magkano. Hindi ko in-expect na ganito pa kalaki yung matatanggap ko. Parang yung expectation ko talaga halos kalahati na lang yung presyo neto ng kung ano yung natanggap ko ngayon. Kaya grabe dito sa Japan, hindi ka talaga mag-aalalang maluloko ka. Meron akong trabaho kahapon, kaya naman yung buhok ko ngayon galing sa pagkakapusod. At kung nakikita nyo, nilalagyan ko ng oil sa baba kasi bala kong planchahin ngayon. Since nga galing siya sa pagkakapusod, grabe, sobrang wavy. Isa din ata to sa disadvantage sa trabaho ko ngayon. Kasi yung pagpapariban ko parang nasasayang. Kasi nga sa work ko, kailangan nakaipit at talagang nakapusod. Alam nyo naman guys, natural akong kulot. Kaya kapag ka iniipit or pinupusod, madali talaga mag-wave yung buhok ko. Natutunan ko nga na bago magplancha ng buhok, mas maganda talaga na maglagay ng oil or kahit na anong heat protectant sa buhok para talagang hindi masyadong madamage ng dahil sa heat. Syempre yung plancha sobrang init talaga. Pero guys, kailangan ko talaga tong planchahin. Hindi ko kayang lumabas na ganito kagulo yung buhok ko. Sa mga nandito sa Japan, alam nyo yan na parang kapag ka lumabas ka lang ng apartment mo, wala ka talaga makikitang hapon o kahit na sinong naglalakad dito na magulo yung buhok. Parang tipong mas magulo pa yung buhay ko kaysa sa buhok nila. Tapos guys, alam nyo ba yung buhok ng mga Hapon, kahit gano'ng kalakas yung hangin, hindi talaga nililipad-lipad. Lalo yung mga bangs nila, as in. Ilang taon na nga ako nag-iisip kung paano nila yung ginagawa. Marami kasi dito sa Japan na iba't ibang klaseng hair product. Tapos kapag ka nag-aayos sila, talagang nilulunod nila yung buhok nila sa hairspray para talagang kahit na humangin na malakas, walang tayo-tayo at hindi lilipa rin yung buhok. Lalo yung bangs. Ako gusto ko pa rin yung nililipad yung buhok ko kahit papano. Kaya hindi ako masyado naglalagay ng maraming pampatigas sa buhok. Kasi karamihan sa kanila, patong-patong na talaga yung mga nilalagay. Kaya sobrang perfect ng pagkakagawa ng buhok. Tipong meron ng wax, may oil, may hairspray. Isa talaga yung buhok dito sa Japan na talagang pinag-iinvesta ng mga tao. Syempre, iba rin kasi talaga yung confidence na maibibigay kapag ka alam mo sa sarili mo na maayos yung itsura mo kapag lalabas ka ng apartment. Kung nakikita nyo, naglalagay na nga rin ako ng moisturizer kasi lagi talaga nagda-dry yung lips since malamig pa rin. Pagkatapos ng moisturizer, dun ako naglalagay ng lip tint. Pagkatapos ng mga halos isang oras, natapos rin sa kaartehan. Kaya dumiretso na ako sa living room para ayusin yung ibebenta kong iPad. Kung nakikita nyo guys, pinupunasan ko na nga ngayon. Tapos nilalagay ko na dito sa box para kapag kabinenta ko, alam nilang naalagaan ko talaga ng maayos. Nabili ko to last year pa. Kaso lang, hindi ko na masyado nagagamit kaya gusto ko nang ibenta. Kapag kasi may mga long videos ako sa computer na ako nag-e-edit, yung mga mini vlogs ko naman na i-edit din sa phone. Kaya naman naisip ko na ibenta na lang to. At kung nakikita nyo, pinupunasan ko nga rin ngayon yung laptop ko. Pinag-iisipan ko rin kung ibebenta ko to. Kasi nga meron na rin kaming computer, pero kasi sobrang memorable sa akin ng laptop na to. Simula nag-apply pa ako papunta ng Japan, itong laptop na to yung gamit ko kaya sobrang memorable talaga niya para sa akin. Yan din yung gamit ko na nag-online teaching pa ako dati, na nag-survive sa amin nung pandemic. Syempre ang daming nawala ng trabaho, pero dahil sa laptop na yon, tuloy-tuloy ako nakakapagturo ng English sa mga Korean students ko. Kaya bandang huli napagdesisyonan ko na wag nang ibenta. Kahit na hindi na masyadong maganda yung battery. Ewan ko, may sentimental value kasi talaga siya para sa akin. At actually guys, hindi lang ako yung magbebenta ngayon. Nagbike kami ni Jonathan papunta ng 2nd Street kasi kanina habang nag-aasikaso ko, dumiretso siya dito para magbenta ng mga gamit na hindi na namin ginagamit sa bahay. Ayan nga, kung nakikita nyo, binibigyan na siya ng computation. Sa mga hindi nakakaalam, dito sa Japan, pwede kayo magbenta ng mga bagay na hindi nyo na ginagamit. Kaso guys, alam nyo ba yung mga gusto kong ibenta na mga gamit ko hindi tinanggap ng 2nd Street? Halatang mumurahin lang talaga yung mga gamit ko. Lahat lang ng gamit ni Jonathan yung tinanggap. Dito sa Japan guys, habang patagal kayo ng patagal, parami talaga ng parami yung mga gamit nyo. Ako, bago ko pa nalaman na pwede palang ibenta yung mga gamit na hindi na ginagamit, lagi talaga ako nagtatapon kasi ayoko ng maraming gamit sa bahay. Ang gulo-gulo, ang kalat-kalat, hindi ako nakapag-isip ng maayos. Guys, tignan nyo naman yung pagpasok ko sa tunnel, nasaktuhan pa yung pagdaan ng train. Gustong-gusto ko yung pababa dito sa tunnel kapag ka nagbabike. Medyo nakakatakot kasi merong thrill. Nung nabenta na ni Jonathan yung mga gamit niya, nagbike naman kami ulit. Grabe guys, sobrang ganda ng panahon ngayon. Ang ganda ng sinag ng araw. Tapos yung time pa na lumabas kami, sobrang perfect din. Kasi halos palubog na yung araw, kaya ang ganda ng kulay ng paligid. Yung talagang Japan na alam natin. Yung mga parang nakikita natin sa anime. Ngayong tapos na yung winter, mas lalong ma-appreciate talaga ang ganda ng Japan. Lalo dito sa Toyama. Ang ganda-ganda ng lugar na to kapag ka nagpapakita yung araw. Nakarating na kami sa GEO, Jeyo Babasa dito. Nabanggit kasi sa akin ni Jonathan na dito mas maganda magbenta ng
ng gadget. Baka daw mas mahal yung maging offer nila kesa kapag ka sa Second Street ko lang binenta. Actually guys, 50-50 pa rin ako nung pagkarating dito. Kaso ayan, meron nang pinapa-fill outan. Pero sabi ko, bago ko fill outan yun, humingi muna ako ng estimation kung magkano yung magiging presyo nila. Hindi nila tinignan yung pinaka-iPad. Tinignan lang nila yung box at saka yung specs. Tapos yun, nakapag-decide na sila, either 40,000 daw kapag ka meron ng mga scratch, tapos 50,000 naman kapag ka talagang walang scratch at maayos pa yung itsura. Nagulat ako kasi guys, expected ko talaga, mabebenta ko na lang to ng 20 to 30,000. Yun din yung expectation ni Jonathan. Kaya nung narinig kong 40 to 50,000, ginaw ko na. Binigyan lang ako ng papel tapos tatawagin lang daw pagkatapos nilang ma-evaluate. Kaya tumingin-tingin muna ako dito. Tignan nyo guys, apakarami dito mga gadgets na talagang magaganda pa yung itsura. May mga iPad din, cellphone, meron din dito mga computer, MacBook. Meron nagtatanong sa akin kung mura ba yung iPhone dito sa Japan. Yes guys, lalo na yung mga second hand, sobrang sulit din naman yung pagbili sa kanila kasi alam mong hindi talaga nilaspag yung pagkakagamit. Marami kasi dito sa Japan kapag lumabas na yung bagong model ng phone, papalitan na nila yung gamit nila ngayon tapos mag-upgrade sila. After ng 10 minutes, binigay na nga nila sa akin yung bayad. Meron pang resibo. At kung nakikita nyo guys, 60,500 yung natanggap ko. Grabe, nagulat talaga ako. Kasi yung Apple Pencil ko, binili pa nila ng 5,000. Tapos yung pinakapresyo nila sa iPad ko, 50,000. Kasi maganda daw at walang scratch. Alam nyo na, magaling tayo mag-alaga eh. Tapos nagulat ako na nadadagdagan pa ng 5,500 yung pinakapresyo nila. Hindi ko na masyado narinig at inintindi kung para saan yun. Talagang nag-arigato gozaimashita na lang ako kasi sobrang happy ko na. At dahil nga meron kami mga napagbentahan ni Jonathan, dumiretso kami dito sa isang cafe na malapit lang din sa store na pinuntahan namin. Ayan, gastos din agad yung pera. Wala din. Pero okay lang, deserve namin to. Sobrang happy ko kasi napigilan ko rin yung sarili kong ibenta yung laptop ko. Syempre malaking tulong sa akin yan para mapunta ko kung nasan ako ngayon.